tamis. Nais kong laging marinig, ligaya ko ang masambit, ngalang kaibig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Kung ngalan niya'y naririnig, payapa ang aking dibdib, napapawi yaring hapis, pangamba at ligalig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Ngalan niya ay may hatid, nahimig na makalangit, kaaliwang walang patid, sa pusong tumatangis, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Last stanza. Ngalan niya'y di mapantayan, sa kaganda at karigtan. Ngalan ni Kristo kong mahal, aking papupurihan. Ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Amen. Tayo po muli ay aawit. Our next song po is Kublihan Kapag May Bagyo. Yan po ang ating sunod na awiting. Kublihan Kapag May Bagyo. Yan, may mga bagyo po ba kayo sa inyong buhay o mga pagsubok? Yan, lagi po nating tatandaan, ang ating Panginoon ay ang ating kanlungan, ang ating kublihan. Ulitin po natin. Ready, sing. Si Jesus ang ating bato, kublihan kapag may bagyo, lakas sa hirap at tukso, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kublihan kapag may bagyo. Maging sa
Batong banal tuon namin, kumplihan kapag may bagyo. Kami abay kalingain, kumplihan kapag may bagyo. Chorus! Si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kumplihan kapag may bagyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko na po ang ating pastor para sa ilang announcements po. Okay, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyo. Narito kayo ngayong umaga. GCQ na. Yan. Heightened GCQ. Tawag nila. No? So, ganun pa man, papasalamat tayo sa Panginoon na habang tumatagal ay unti-unting umiigi ang panahon dahil nag-i-improve din yung ating mga tawag ito, community quarantine. Though it is my prayer that higit na mas maluwang si church. Kasi sa mga parlor, maluwang no? Church people are responsible people. And we always, tawag rito, observe minimum health protocol, maging social distancing. And I hope and pray that higit na mas maluwang talaga dapat comparing sa other institution. Dahil alam natin, mahalaga ang church. Now, panalangin din natin, lalong higit na dadami ang pumapasok na na tinatawag rito vaccine. Yung wife ko nga pala nasaksakan na this week, AstraZeneca ang sinaksak dahil nga sa Manila talagang maraming dumarating na vaccine. So hindi ko lang alam kung kailan ako, maybe this week or sa darating na linggo pag pinatawag na kami. Kasi kung darating yung Pfizer, 2 million din yun. At ma-allocate kami ng 1 million sa Manila, abay talagang ang daming pipila nun, malamang. No? So, ganoon din, umaasa ako na mas maraming miyembro natin ang masaksakan ng vaccine. No? Para magkaroon tayo ng herd immunity. Magkakaroon kayo ng ID niyan. At yung ID nyo magiging pinaka-past yun. No? So, well, of course, part na ng, ng changes or new normal na meron tayo rito sa Pilipinas, maybe after 2 or 3 years, hindi na kailangan yung ID dahil meron na tayong herd immunity at lahat na tayo na vaccinated na. Kumbaga, para bang nung maliit ka, nasaksakan ka ng polio vaccine, no? Para hindi ka tawag rito, hindi ka magkaroon ng polio. Though hindi lahat nagpapasaksak ng polio, pero wala kang ID nun. Walang ID yung pamilya mo na nasaksakan ka ng polio vaccine. Ganun pa man, sa pagtawag rito, itong mga makabagong pagbabago na nangyayari sa mundo, nire-required nila. So, maybe 2 or 3 years na magkaroon ng buong mundo ng ma-vaccinated na, malamang itong requirement na magkaroon ng ID, mawawala na rin ito. Though kinakailangan, para at least sa mall nga, marami ng matandang namamasyal No, alam niyo bakit? Nasaksakan na raw sila. Kaya pwede na silang mamasyal ng mamasyal. Well, I hope and pray that all of us magkaroon tayo ng herd immunity na tinatawag dahil nasaksakan na tayo. At the same time, kung nasa sa inyo naman kung magpapasaksak kayo o hindi, I would prepare. Kung libre at kinakailangan, magpasaksak kayo. Yung nga pala, yung mga nasaksakan ng flu at saka pneumonia vaccine. Nung time na magpapasaksak ang wife ko, tinanong siya kung nasaksakan na siya ng flu at saka pneumonia vaccine. Dahil kung nasaksakan sila, hindi sila sasaksakan. Ewan ko kung bakit, no? So, ganun pa man, that's a blessing. And I pray that it will continue to all of us, na lahat tayo. Huwag kayo matakot, no? At hindi po connected sa Antichrist muna ito. Yung Antichrist magpapakita pa yun after the rapture. Ngayon, pag na-rapture na kayo at naiwan kayo rito, naiwan yung iba rito, baka makilala nyo. Hindi ho natin makikilala. Itong mga nangyayari sa mundong ito, these are preparation of what the world is doing. Pakipanalangin ng Israel, no? Dahil ngayon, talagang gera doon. Kumbaga, hindi pa naman ganun kalaki, pero talagang papalaki na yung tinatawag nating gera doon. Dahil
Yung Palestine nga, ito yung maliit na sa Gaza Strip na talagang ginagamit kasi ito nung Hamas, no? Yung buong mundo nagsimpatya dati sa Palestine na magkaroon sila ng maliit na bansa doon sa tabi ng Israel. So buong mundo nagsimpatya doon. Binigyan sila ng funding para maitaguyod yung maliit na bansa na yon. Nung makuha nila yung funding, ang ginawa naman nila, pinambili lahat nila ito ng mga gamit, armaments para naman girahin ng Israel. Kasi nga mga ano to mga Muslim jihadisto, no? At saka Hamas na talaga ang layunin nila is to destroy Israel. Walang pinipili to, civilian, military, pinapatay talaga lahat. Kaya nga ganoon na lang sila magpalipad ng mga missile sa civilian population ng mga Israel. Ang mga Hudyo naman, bago sila magpabagsak ng building, magpapabagsak muna sila ng leaflet, sasabihin nila, itong lugar na to, bobombahin namin ito, umalis na kayo dyan. Dahil pag hindi kayo umalis, madadamay kayo. So, ganun ang ginagawa nila. Kaya, pag binomba nila yung isang lugar doon, lugar yun ng mga Hamas, no? Ng mga talagang extremists, yung mga lang naiiwan doon. Pero yung mga civilian doon, umaalis na. So, you just need to pray for them. Dahil sa ngayon, hindi ito escalated sa maraming bansa dahil, they just found out na yung tinulungan nila dating Palestine, ginamit lang ito para makabili ng mga gamit para guluhin lang ang Israel. Ngayon, mas malaki na ang gagawin ng Hudyo. Ang plano ngayon, sa aking pagkakalam at pag-aaral at panonood, kukunin nila lahat ng lupang makukuha nila pag sumalakay na sila doon sa Palestine na yun. Kumbaga, pang matagalan na ang nais ng Hudyo na solusyon. Mangyayari lang yan, i-occupy nila yung lugar na yun, at yung mga tao ron, papaalis nila. Dahil yun lang ang tanging paraan para magkaroon sila ng kapayapaan sa area na yun. Just pray for them, no? Utos sa atin yan sa Lumang Tipan, pray for Israel. They are the chosen people of God, and God has a plan for them. At tayo bilang church, we should be pro-Israel dahil tandaan nyo, nakinabang tayo sa kanila. At ang isa sa pakinabang natin sa kanila, yung tagapagligtas natin, Hudyo. Yung unang mga Kristiyano, Hudyo. Yung Ten Command, yung mga batas na meron tayo ngayon, galing sa mga Hudyo yan. Okay, they have we have benefited from them. Salvation is of the Jews. Pero as a church, we need also to pray for peace in Israel. At yan din ang isa sa mga tungkulin natin bilang bahagi ng katawan. Okay, continuous announcement. Papasalamat tayo last week at nagkaroon tayo ng pagdiriwang ng Mother's Day. And I hope and pray that susunod, Father's Day sa June. No, panatiliin po natin yung ating continue health protocol. At ako'y nagpapasalamat, narito kayo ngayong umaga. Continue to pray for our members. No? Yung iba pa nating mga kapatid, of course, ang iba sa kanila meron na pre-existing condition. That's why di sila makapunta ng church. But I know in the long run, as times get better, makikita natin sila. At ganoon din kayo, no? Patuloy tayong mag-ingat sa ating pangangatawan at pinapanalangin ko, hindi lamang pangangatawang physical, kundi pati spiritual. May mga programa tayo na sasagawa. Kung magagawa natin ngayong taon, halimbawa yung Father's Day, kung magagawa natin yung Family Day, that would be better, no? Gagawin natin sa July, magkakaroon din tayo ng banal na hapunan, i-observe natin yan, and we will observe everything na our church is possible to observe. Okay? Para mag-continue. Pero itong setup natin sa ngayon, siguro hanggang sa matapos itong taon na ito, wala muna tayong Sunday school. Siguro kapag dumating na yung time that all of us are already vaccinated at magkakaroon tayo ng rearrangement uli ng ating seating arrangement na tinatawag, no? At madadagdagan na, maybe that's the time that we will have our Sunday school. Gusto ko rin magturo muli, no? Nung series of lesson na dinadaan ako na lang sa preaching in a teaching form kapag tayo may Sunday school. Okay? So with that, tatawagin ko pong ating tagapagpaawit. Kagaya ng ating inuuring pagbati, kawayan muna tayo. No? Pag nasaksakan na lahat, kamayan na tayo. Okay? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Okay, awitin po natin yung Romans 5.
verse 1, 5, and 8. Alam niyo po ba to? Okay, awitin po natin. Ready, sing. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Amen. Remain standing at tawagin ko po si Brother Rene para pangunahan po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So let us open our Bibles to 1 King, Unang Hari. 1 King chapter 14. Babasahin po natin from verses 1 to 20. Ang pahayag ni Ahiyas laban kay Jeroboam. Babasahin po natin ng salitan 14. Nang panahong iyon, si Abiyas, na anak ni Jeroboam, ay nagkasakit. Magdala ka ng 10 malalaking tinapay, mga munting tinapay, isang bangang pulot, at pumaroon ka sa kanya. Kanyang sasabihin sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata. At sinabi ng Diyos kay Ahiyas, ang asawa ni Jeroboam ay darating upang magtanong sa iyo tungkol sa kanyang anak, sapagkat siya ay may sakit. Ganito gayon ang iyong sasabihin sa kanya, sapagkat mangyayari nang siya dumating, siya ay magkukunwari na isang babae. Humayo ka at sabihin mo kay Jeroboam, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sapagkat itinaas kita sa gitna ng bayan at ginawa kitang pinuno sa aking bayang Israel, at inagaw ko ang kaharian mula sa sambahayan ni David at ibinigay sa iyo, gayon na hindi ka naging gaya ng gusto sa David na sumunod sa aking mga utos at sumunod sa aking kanyang mga uso na ginagawa lamang ang matuwid sa aking mga paningin. Ngunit ikaw ay gumawa ng kasamaang higit kaysa lahat ng nauna sa iyo. Ikaw ay humayo at gumawa para sa sarili mo ng mga ibang Diyos at mga larawang hinulma upang galitin at inihagis mo ako sa iyong likuran.
Sino mang kamag-anak ni Jeroboam ay mamamatay sa loob ng bayan, ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamamatay sa kaparangan ay kakainin ng mga ibon sa himpapawid, sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon. Tatangisan siya ng buong Israel at ililibing siya, sapagkat siya lamang mula kay Jeroboam ang darating sa libingan, sapagkat siya'y kinatagpuan sa sambayanan ni Jeroboam ng mga bagay na mabuti sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Parurusahan ng Panginoon ang Israel, gaya ng isang tambo na iwinaswasiwa sa tubig. Kanyang bubunutin ang Israel mula rito sa mabuting lupa na ibinigay niya sa kanyang mga magulang, at ikinalat sila sa kabila ng Euphrates, sapagkat kanilang ginawa ang kanilang mga asera at ginamit ang Panginoon. Pagkatapos ay tumindig ang asawa ni Jeroboam at umalis at dumating sa Tirsa. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, ang bata ay namatay. Ngayon, ang iba pa sa mga gawa ni Jeroboam, kung paanong siya'y nakipagdigma at kung paano siya'y naghari, ay nakasulat ang mga iyon sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. God bless the reading of the word. Tayo manalangin mga kapatid, let's pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, ikaw na buhay na Diyos, ipinagpapasalamat po namin ang pribileyo sa umagang ito na makapanambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na dinala mo ang mga anak mong rito upang makapakinig ng hamon mula sa iyong salita. Ganon din sa mga tagapakinig ng salita ng Diyos sa mga kanilang mga tahanan. I pray for them, Lord, na maunawaan nila ang aral na ihahatid ngayong umaga at makapaghatid kami ng kalulatian sa iyo, O Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Patnubayan mo kami lahat, O Diyos, at puspusin mo kami ng Espiritu sa umagang ito, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagdalo sa umagang ito. Ito po yung ika-4 na bahagi ng ating pag-aaral ng kasalanan ni Jeroboam doon sa ating series of lesson, doon sa tinatawag nating yung syncretismo na tinatawag. Yung paniniwala ng syncretismo o yung halo-halong paniniwala. At sa ating pagtatapos, nais kong makita ninyo yung naging ending din ng kasaysayan nito ni Jeroboam at kung paano ito binabalik-balikan sa lumang tipan, no, na inaalala yung kanyang ginawa. At makikita nyo, no, naging interesado kasi ako sa pag-aaral nito noon pa nung ako'y nag-aaral sa Bible School, nung may nangaral ng ganito sa aming chapel, at nabigyan nga ng pansin yung kasalanan ni Jeroboam, and it interested me na sabi ko, ano ba talagang bigat ng kasalanan na ginawa nito na nagtulak sa Israel, kung bakit ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na binabanggit sa kasalanan ng Israel sa almost 200 years, no? 200 years hanggang sa ginawang bihag ang Northern Kingdom ng Assyrian Empire. Now, magkakaroon muna tayo ng recap simula nung pinag-aralan natin to dun sa part 1 hanggang ngayon part 4, no? Para at least masundan po ninyo yung outline sapagkat kung yung matatandaan, talagang binibigyan natin ng emphasis to, no? Para at least makita natin yung pag-aaral ng narratives ay napakaganda sa Biblia. Kapag sinabi pong narratives, isa po yan sa mga genre na tinatawag natin sa Bible. Kasi iba-iba ang genre meron ng Biblia, no? May poetry,
may epistolary epistle, may apocalyptic. Ito po, narrative, kwento. Kapag mga kwento, napakarami niyan sa Biblia, pero tandaan nyo, kapag nakapagbasa kayo ng kwento, ang approach dyan, hindi po prescriptive, na para bang alam mo yung prescription ng doktor, ito ang gagawin mo. Kundi descriptive. Kapag sinabing descriptive, ito ang nakita mo. Okay? Kasi may mga bagay ka na makikita rito na mawiwindang ka na maaaring hindi mo gusto. Doon sa standard ng buhay mo, mukha yatang mali. Halimbawa, no? Kapag may problema ka, pwede ka bang magbigti? Biblical yun. Kasi nagbigti. Sino yun? Si Judas, nagbigti. Biblical ba yun? Nakita natin sa Bible, si Judas nagbigti. Pwede ba natin gawin yun? Of course, hindi. Kasi i-describe dito yung ginawa ni Judas na pagbibigti. Pero hindi yan prescription para gawin natin kapag tayo may problema sa buhay or nilamon tayo ng kalungkutan sa buhay. So, ganun po ang narrative. No? Sa Biblia, pinakikita niya yung mga nangyayari. Okay? Yung po pwede lamang kopyahin sa Biblia, yung mga bagay na may mabuting halimbawa na nakakapagbigay ng kalwalatian sa Diyos. Meron pong principle dyan na mapupulot tayo at ganun po ang ginagawa natin sa pag-aaral nito. Pero hindi po lahat ng mababasa nyo dyan prescriptive, no? Na pwede mong gawin dahil nakita mo sa Bible. Okay? I-describe yung mga nangyari at wala ka nang magagawa. Okay? Baka isipin mo, bakit ginawa niya yun? Yun ang ginawa niya eh. Yun ang makikita mong i-describe sa Bible. Now, balik po tayo sa outline natin. Ito po yung outline natin simula po nagsimula tayo sa buhay ni Jeroboam. Yung pagpili ng Diyos kay Jeroboam, pangalawa, yung pangako ng Diyos kay Jeroboam, pangatlo, yung pagkakataong binigay ng Diyos kay Jeroboam bilang maghari. Tandaan nyo, wala siya sa lipi ni David. Ha? Hindi siya nasa tribe ng Judah. Okay? Itong si Jeroboam, yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maglingkod, tauhan siya ni Haring Solomon. But there is something in him na nakita ang Diyos. Masipag ito. Talagang yung masigasig sa paglilingkod under Solomon. Pero pinagdiskitahan to ni Solomon, kaya tumakas at nagpunta ng Egypt nung namatay na si Solomon, saka bumalik at ito ang kinuha ng Diyos upang maghari sa Northern Kingdom. Binigyan siya ng pagkakataon upang makapaghari. And then, yung pagkakasala laban sa Diyos ni Jeroboam. And then, kahit nagkasala siya, nagbigay pa rin ng paalala ang Diyos kay Jeroboam para makabalik siya at makapaglingkod uli sa Diyos. Kaya lang, hindi niya ito sinunod. Sa paalala, ito yung mga prinsipyo na nakita natin from last week, no, na tinalakay ko. Ang Diyos ay nagbibigay ng paalala at babala sa atin kung tayo man ay nakakalimot sa Kanya at nagkakasala laban sa Kanya. Ang Diyos ay gumagamit ng Kanyang lingkod upang ihatid ang Kanyang paalala at babala sa atin. Ang Diyos ang siyang makapag-iingat ng Kanyang lingkod laban sa mga nagdanais manakit dito at ang Diyos ang kakastigo sa Kanyang lingkod kung ito'y susuway. Bakit? Kasi nakita natin sa pag-aaral nito, nung pinaalalahanan siya nung propeta na galing Judah, pumunta pa dun sa lugar ng Bethel, gagawin ni Jeroboam, ipahuhuli niya itong lingkod ng Diyos. Nangyari, natuyot yung kamay niya nung dinuro niya yung lingkod ng Diyos. So, pinoprotektahan ng Diyos yung lingkod niya. Pero bandang uli, nakita rin natin yung twist dito na yung lingkod ng Diyos na ginamit ng Diyos sumuway sa kanya na siyang naging dahilan na ikinamatay din ng lingkod ng Diyos na inutusan niya dahil sumuway sa Diyos. Ang mga hula na nagmula sa Diyos na sinabi niya sa kanyang salita ay magkakaroon ng kaganapan gaano man ito katagal. At nakita natin yan from last week. Maging sa gitna ng kanyang mabagsik na pag-atol, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng awa at biyaya. Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita at babala, kaya dapat ito isinasawalang bahala. Bakit? Ang huli kasi nating talatang nakita patungkol kay Jeroboam, kahit pinalalahanan na siya, pinuntahan siya ng tao ng Diyos coming from Jerusalem, hindi pa rin siya nakinig at nagtuloy-tuloy siya sa kanyang pagkakasala. Ngayon, nagsimula na yung pagbuhos ng paghatol ng Diyos. Okay? Nabasa ni Brother Rene yan. Mahaba yung babasahin, pero hindi na natin babasahin uli yun. Papasok na tayo sa ating mga puntos. Unang-una, yung pagkakasakit ng anak ni Jeroboam. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Abias. Nang panahong iyon, si Abias na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. Tandaan nyo, no? Nung namatay si Jeroboam, may sumunod rin na anak na pumalit sa kanya. Kasi itong mga haring ito may harem. Kapag sinabing harem, marami silang asawa. At dahil marami silang asawa, marami rin silang anak na pwedeng pumalit sa kanya. Kung yung makatandaan, si Haring David nga eh. Di ba?
marami siyang asawa. Yung isang anak niya nagrebelde sa kanya, yung isang anak na si Absalom na nagrebelde sa kanya, pinatay din ni Absalom yung isang kapatid niya na panganay din. Panganay din na anak ng isang babae, no? Tapos si Adonijah naman, na mas matanda kay Haring Solomon, nagpanggap na siya ang papalit na hari kay Haring David. Na nasupalpal naman bandang huli, pero binigyan siya ng pagkakataon ni Haring Solomon na mabuhay. Kasi nag-usurp siya ng authority niya, akala niya siya ang papalit kay David eh. Pero hindi yun ang nangyari, si Solomon ang inilagay ng Diyos. Okay? Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos mabuhay, pero bandang huli, yung gumawa siya ng aksyon, si Adonijah, kiyunuha niya si Abishag, yung huling asawa ni David, abay pagpapakita yun ng usurpation of authority, kinukuha mo yung asawa ng dating hari, anong gusto mong mangyari? Ikaw ang magiging hari. Doon siya pinapatay ni Haring Solomon. Okay? Dito makikita natin yung pagkakasakit ng anak ni Jeroboam. Nang panahong iyon, si Abias, na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. No? Maaring napakahalaga nitong batang ito kay Jeroboam. No? That it takes Jeroboam to talk to his wife para papuntahan yung propeta. Ang makikita nga natin, bakit hindi siya pumunta? Okay, dahil alam niya, no, yung propetang ito na naglagay sa kanya, maraming masasabi ito laban sa kanya. Lalo-lalo na yung itinanghal siya ng Diyos para maging hari ng Israel. Pero nais ko munang makita ninyo sa context na ito, no, patungkol sa pagkakasakit. Ang pagkakasakit natin o ng mahal natin sa buhay ay isa sa mga paraan ng Diyos upang kunin ang atensyon ng isang tao na nagkakasala sa Kanya. True. Isa ito sa mga katotohanang makikita natin sa Biblia na kapag ang tao ay nagkakasala sa Diyos, isa sa paraan ng Diyos upang kunin ang kanyang atensyon, no, ay magkakaroon siya ng sakit. Maaari ito'y bunga ng ginagawa niyang kasalanan kung siya may bisyo. Okay? Naapektuhan yung kanyang mga internal organs sa bisyo na ginagawa niya, na itong bisyong ito, sinisira niya ang kanyang katawan. At ang makikita natin dito, dahil sa pagkakasakit, kinukuha ng Diyos ang atensyon ng tao. Sa Biblia, makakita tayo ng ganyan. Katulad sa 2 Samuel chapter 12 verse 15, as a consequence of David's sin, ano nangyari doon sa kanilang naging anak ni Bathsheba, na bunga ng pangangalo niya. Pagkatapos, si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay, natapos niya ng nasermonan si Haring David, sinakta ng Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Urias kay David, at ito ay nagkasakit. Nakita niyo yung kamay ng Diyos, no? Kung papaano nagbigay siya ng affliction doon sa tahanan ni David, at ang inatake niya rito sa affliction yung anak niya kay Bathsheba. Okay? At nagkasakit. Sa John chapter 5, 14 to 15, kung inyong makikita rito yung istorya na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Pool of Bethesda, na kung saan merong lalaki, almost 40 years nang, or 38 years rather, 38 years nang nakahiga doon sa higaan niya, doon sa paleta niya, doon sa parang tawag niya banig doon, no, na walang makapaglagay sa kanya doon sa Pool of Bethesda, na kapag kinakalaw-kalaw yung tubig, ang paniniwala nila, bumababa yung anghel doon, tapos ang sino mang mauuna ron ay gagaling. Pero dito makikita natin yung awa ng Diyos. Nakita yung lalaking ito at tinanong siya, nais mo bang gumaling? At pinagaling siya ng ating Panginoon Hesukristo without any condition. Ito yung pagpapakita ng biyaya at awa ng Diyos. And then hindi kilala nitong lalaking ito kung sino yung nagpagaling sa kanya. Bakit nalaman natin? Kasi nung umuwi siya, buwat-buwat niya yung kanyang higaan, ipinagbabawal pala yun nung araw ng Sabat. No, nabuhat-buhat yung kanyang higaan. Ano naman ang malay niya kung araw ng Sabat niyo, nang alam niya lang may sakit siya na gumaling siya. At tinatanong kung sino nag-utos sa kanya, pero hindi niya kilala si Kristo. Isipin mo yung nagpagaling sa iyo for 38 years na may karamdaman ka, hindi mo kilala. Kasi hindi naman umextra si Jesus Christ doon. Nung pinagaling siya, umalis kagad si Jesus Christ. Hindi na siya nagpakilala, uy, ako nagpagaling sa iyo, ha? Picture muna tayo. hindi na ganoon ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Bigla siyang nawala sa karamihan. Nasumpungan siya ng lalaki sa templo, at dito makikita natin, pagkatapos nito natagpuan siya ni Jesus sa templo. Isipin niyo ang ginawa ng taong ito. Pagkatapos niyang gumaling, sumamba sa Diyos. Isipin mo, for 38 years nakahandusan siya. Nakakapunta ba siya sa templo? Hindi, bawal siya ron. Okay? May diferensya siya eh. At dito makikita natin sa kanyang kagalingan, ang una niyang ginawa, inatupag niya yung spiritual matters kagad. Nasa templo siya. Sinabi sa kanya, narito ikay magaling na, huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo
ang malubhang bagay. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Anong mapapansin niyo sa verse 14? It seems that in verse 14, the cause of his sickness, no, is sin. At sinabi sa kanya, huwag ka na magpatuloy sa kasalanan, baka lalo pang lumala. Magkasakit ka ng mas lalong malala. So ano makikita natin sa Biblia? Minsan ang pagkakasakit ay isa sa paraan ng Diyos upang kunin ang atensyon natin. Maaari ang nagkakasakit, mahal natin sa buhay o tayo mismo. Santiago 5:14 hanggang 16. Mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya makapagpapagaling sa taong may sakit. At siya ibabangon ng Panginoon kung mayroon siyang nagawang mga pagkakasala, siya ay patatawarin. Ipahayag ninyo ang inyong mga pagsalansang sa isa't isa. Manalangin kayo para sa isa't isa upang gumaling kayo. Ang mabisa at mataimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Verse 16, makikita nyo rito. Bakit kinakailangan ipahayag nila ang mga pagsalansang nila o pagkakasala nila sa isa't isa? It seems that there's a problem here and one cause of sickness that they have, that they need to deal, no, is sin first. Tapos ang Diyos ay magpapagaling sa kanila. And then, may nais din ako makita ninyo, ngunit hindi lahat ng pagkakasakit ay bunga ng ating pagkakasala. Hindi po lahat. Kundi minsan ito ay paraan din para subukin ng ating pananampalataya o upang mahayag ang kalulatian ng Diyos. So kanina nakita natin, ang pagkakasakit ay isa sa paraan ng Diyos para kunin ang atensyon natin. Kung may sakit man sa buhay na may sakit sa atin o sa pamilya natin, kaya magkaroon tayo ng pagsusuri. Sa pangalawang punto, nais kong makita nyo, hindi lahat ng pagkakasakit dulot ng kasalanan. Minsan, ito ay paraan para subukin ang ating pananampalataya o upang mahayag ang kalulatian ng Diyos. And it is true, makikita natin yan sa Job chapter 2, verse 6-7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. No, context nito, chapter 2. Yung gagalawin na ni Satanas, yung katawan ni Job. Okay? Kasi hindi pa niya ginalaw ito sa chapter 1. Ang ginalaw niya, yung mga mahal niya sa buhay. Pero sa chapter 2, dito na. No? Inalaw na ng Diyos si Satanas, nagalawin yung katawan ni Job, huwag niya lang papatayin. Anong makikita natin dito? Control ng Diyos ang lahat ng bagay, maging si Satanas. Okay? Because our God is a sovereign God. If He will not allow Satan to touch us, He will not touch us. Okay? Verse 7, kaya umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Okay? Ang ibang nag-aaral nito sa punto libista ng isang medisina o isang doktor, sinabi nila, nagkaroon ng skin cancer si Job mula ulo hanggang paa. At saka sa mga sumunod nga na talata, kumuha ng palayok si Job, no? Sa sobrang kati ng katawan, kumuha ng palayok, binasag ang palayok, pinangkayod niya sa kanyang pinangkamot niya sa kanyang katawan, yung palayok, isipin mo yun. Talagang, isipin mo, itchy, makati, nakapandidire, tapos, mainit na panahon pa, nasa Middle East ang setting. Ngayon nga lang, sa panahon natin, no? Kung wala ka sa air condition room, baka ma-stroke ka sa init, Talagang kinakailangan, lagi kang maligo. Tuloy po tayo. John chapter 9, very interesting itong passage na ito. Sa paglalakad ni Jesus, nakita siya ng isang lalaki, ipinanganak na bulag mula sa kanyang kapanganakan. Nagtanong ang kanyang mga alagad, itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad, Guro, sinong nagkasala na ang lalaking ito'y ipinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ang ganda ng tanong, no? Nung makakita yung mga alagad ni Kristo ng bulag, simula pa nung ipinanganak maaring hindi na-form yung mata niya. Ay, alam niyo naman, no? Yung mga pinanganganak na bulag, maaring makikita nyo nakalubog, hindi nakaumbok katulad natin pag nakapikit tayo. Kasi hindi na-form yung mata. Abay, nagtanong yung mga alagad, Panginoon, sino nagkasala? Yung mga magulang niya o nakita na ng Diyos in the future na itong lalaking ito magiging makasalanan? Sumagot ang Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi ang lalaking ito o ang kanyang magulang ang nagkasala. Ito ay nangyari upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa Kanya. Okay? Ang galing, no? Upang mahayag ang gawa ng Diyos sa Kanya. Ngayon, ito yung talatang ito, nakakatulong ito kapag tayo nakakita ng mga bata na ipinanganak na may diferensya. No? Parehong healthy naman yung mga magulang, and yet yung nagkaroon sila ng anak, masasabi natin nagkaroon ng diferensya.
At nakakakita tayo ng mga batang ganon. Tandaan nyo, yung mga batang yon, nahayag sa kanila ang gawa ng Diyos. Okay? At of course, tayo, kinakailangan natin silang unawain. Dati, minsan, makikita mo, makulit lang talaga yan. Yung pala, hindi. No? Kung baka may ADHD o kaya ADD. O kaya ODD, Oppositional Defiant. ODS, Oppositional Defiant Syndrome na tinatawag. At ang makikita natin ay sa Biblia, kapag may mga kapansanan man, yung mga naging anak natin, ito'y gawa ng Diyos sa kanila. Okay? Ang makikita natin, ang nabanggit ko sa inyo kanina, hindi lahat ng pagkakasakit ay bunga ng ating pagkakasala, kundi minsan ito'y paraan din para subukin ang ating pananampalataya o upang mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. And then pangatlo na nais kong makita ninyo patungkol sa pagkakasakit, ang ibang pagkakasakit ay dahil na rin na nasa mundo tayo ng apektado ng kasalanan. At kasama na rin dito ang pag-aatake at gawa ng dyablo sa tao. Listen, nasa mundo tayo na kung saan itong mundong ito ay apektado ng kasalanan. Agree ba kayo doon? Kaya kung tatamaan ka man ng sakit, nilagnat ka, sinipon ka, halimbawa, sinabi rito sa 2 Timothy 4:20, si Erasto ay nanatili sa Corinto. Dahil si Tropimo ay may sakit, iniwan ko siya sa Mileto. Pansinin mo si Apostol Pablo, veteranong missionary. Okay, nakapagpapagaling to ng may sakit. Pero ang ginawa niya, si Mileto, si Tropimo or Trophimus, nakasama niya, okay, nung may karamdaman, iniwan niya kasi may pupuntahan siya na may sakit. Bakit hindi niya pinagaling? Maring hindi kalooban ng Diyos na gumaling nung time na yon. Okay? At hindi ginamit ni Apostol Pablo yung kapangyarihan ng Diyos na meron siya na pwede siya makapagpagaling. Bakit si Apostol Pablo rin kasi nakapagpapagaling? So lumalabas dito na hindi kalooban ng Diyos na gumaling si Tropimo. Dahil kung kalooban ng Diyos na gumaling si Tropimo, di sana iniwan ni Apostol Pablo magaling ito. Pero sinabi niya, iniwan ko siyang may sakit sa Mileto. Okay? So bunga yan, no, ng tinatawag nating world that is affected of sin, kasama po ng ating katawan. Ganun din, pag tumanda tayo, humihina tayo, lumalabo ang mata natin kung ano-anong sakit nang lumalabas sa ating katawan. Hindi dahil may kasalanan tayo, kundi itong katawan natin apektado ng kasalanan at nasa mundo tayo na masasabi natin apektado ng kasalanan. At ganoon din, nais kong banggitin sa inyo, andyan din talaga yung inaatake ni Satanas ang mga tao. Isang halimbawa sa Luke chapter 10. Actually, maraming halimbawa, kaya lang, ang dami na akong talatang binigay. Isang halimbawa, Luke 10:10-12. Si Jesus ay nagturo sa isa sa mga sinagoga sa araw ng Sabat. Narito ang isang babaeng roon na 18 taon nang mayroong espiritu ng karamdaman. Siya ay hukot. Alam niyo yung hukot? Yung nakakuba, no? Hukot na at hindi na maiunat ng gusto ang kanyang sarili. Pagkakita ni Jesus sa kanya, tinawag siya nito at sinabi niya sa kanya, "Babae, pinalalaya ka na sa iyong karamdaman." Ang babaeng ito'y ginapos ni Satanas. Fast forward tayo, verse 16. Ang babaeng ito'y ginapos ni Satanas ng 18 taon. Narito bilang anak na babae ni Abraham, hindi ba dapat siya ipalayain mula sa pagkagagapos na ito sa araw ng Sabat? Kasi ang nangyari niya, si Jesus Christ nagpagaling ng araw ng Sabat. Kino-question siya. Dahil yung pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo works daw yon. Teka lang. Sinagot sila ni Jesus Christ. Gumagawa siya mabuti ng araw ng Sabat. Kumbaga, ang illustration nga niya, pag araw ba ng Sabat, pinalalaya niyo yung hayop niyo, pinakakain niyo. Okay? Nilalabas niyo sa koral para pakain. O araw ng Sabat yun, bakit niyo ginagawa yun? Works yun. Tapos ginamit niya rito, yung illustration kung paano niya yung babae pinalaya sa pagkakaalipin. Pagkakaalipin na ginawa ni Satanas sa kanya. At sabi nga niya rito, ang babaeng ito'y ginapos ni Satanas ng 18 taon. Narito bilang anak na babae ni Abraham. Hindi ba dapat siya'y palayain mula sa pagkagapos nito sa araw ng Sabat? Anong makikita natin? Ang kaaway ng Diyos gumagawa ng paraan sa mga buhay ng tao para saktan ang tao. Okay? Tandaan natin, Satan is the prince of the power of the air. Kumikilo siya. Okay? Tandaan nyo sa ating mga mananampalataya, kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, if God will allow it, God can use Satan to hurt us. At nangyayari po yan. Nangyari nga kay Job. Walang kasalanan ginagawa si Job, nabubuhay ng tapat sa Diyos. Pero yung katawan ni Job naging battlefield, no? Talagang doon nasubok yung katapatan ni Job sa Diyos. Tandaan nyo, no? Satan is the defeated enemy. Mas makapangyarihan siya sa atin. Pero hindi siya mas makapangyarihan sa Diyos.
Pangalawa, nais kong malaman ninyo, hindi katapat ni Satan ang Diyos. Ang katapat ni Satan, yung mga anghel din na nilikha ng Diyos. Kung makikita nyo sa Revelation chapter 20, yung isang anghel ginapos si Satanas Hindi natin alam kung sino yung anghel na yun. Sinugo ng Diyos, at ang kinuha niya, ginapos niya si Satanas, dinala niya sa bottomless pit. Anghel yun hindi Diyos ang gumawa nun. Ibig sabihin, ang katapat ni Satanas, hindi ang Diyos, ang katapat ni Satanas, yung mga anghel din na makapangyarihan, na nilikha ng Diyos. Tuloy po tayo. Nakita natin yung pagkakasakit ng anak ni Jeroboam. Pangalawang punto, nais ko naman makita nyo, ang pagkukunwari ng asawa ni Jeroboam. Sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, bumangon ka at magbalak kayo upang huwag kang makilala na asawa ni Jeroboam. At pumunta ka sa Shilo, naroon si Ahihas, na propeta na nagsalita tungkol sa akin na ako'y magiging hari sa bayang ito. Magdala ka ng 10 malalaking tinapay, mga munting tinapay, isang bangang pulot, at pumaroon ka sa kanyang sasabihin sa iyo kung anong mangyayari sa bata. Pansinin mo, hindi magawa ni Jeroboam na pumunta doon sa Shilo, napuntahan si Ahihas. Bakit? Kasi itong si Ahihas ang kumausap kay Jeroboam noon na sinabi sa kanya yung plano ng Diyos sa kanya balang araw. Hindi niya magawang humarap, maaring nahihiya siya, maaring alam niyang masesermonan siya ng katakot-takot, pero makikita natin ang pinaharap niya yung kanyang asawa. Masunurin yung asawa, Pag nagbalat kayo, pinagbalat kayo, talagang ginawa naman. Dahil makikita natin, it seems that Jeroboam really loved his son, si Abias, at nais niyang gumaling. Okay? At sa tingin niya, baka makakuha siya ng grace katulad ng ginawa ng Diyos sa kanya, nung yung kamay niya na tinuyot, bumalik uli sa dati. Pero makikita natin dito, gayon ang ginawa ng asawa ni Jeroboam. Tumindig siya at pumunta sa Shilo at dumating sa bahay ni Ahihas. Si Ahihas noon ay hindi nakakita sapagkat ang kanyang mata ay malabo na dahil sa katandaan. So, makikita natin, given na yan. At alam naman natin, dala ng katandaan talagang apektado ang ating eyesight. At sinabi ng Panginoon kay Ahihas, ang asawa ni Jeroboam ay darating upang magtanong sa iyo tungkol sa kanyang anak. Sapagkat siya'y may sakit, ganito ang iyong sasabihin sa kanya, sapagkat mangyayari na nang siya'y dumating, siya'y magkukunwari na ibang babae. Listen, God communicate through His servant. Hindi pa dumarating dito yung babae sa bahay ni Ahihas, ipinaalam na ng Diyos sa kanya kung ano o kung sino yung bibisita sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, alam na ni Ahihas yung pagpapanggap na gagawin nitong asawa ni Jeroboam at nakahanda na yung sasabihin ng propetang ito kay Jeroboam at sa asawa niya. Tuloy tayo. Verse 6, nang marinig ni Ahihas ang ingay ng kanyang mga paa, pagpasok niya sa pintuan ay sinabi niya, pumasok ka, asawa ni Jeroboam, bakit ka nagkukunwaring iba? Sapagkat ako'y pinagbilinan ng mabibigat na balita para sa iyo. Verse 7, na magkagayon sinabi, dito muna tayo. Sa verse 6, nakita natin, ito na yung eksena na dumating na yung babae, at nandito, maaring nabulaga yung babae sapagkat kinumpronta na siya rito ng propeta. At nais kong makita ninyo sa Biblia, hindi lamang ito ang gumawa ng pagpapabalat kayo. Sa lumang tipan, may gumawa din yan, si Haring Saul. Kung alam niyo si Haring Saul, ang eksena naman kay Haring Saul, iba Ang eksena kay Haring Saul, yung Diyos hindi na siya kinakausap. Okay? Tapos patay na si Samuel nun. Hindi niya alam kung anong mensahe ngayon ng Diyos sa kanya. Ngayon, gusto niyang malaman kung anong magiging future niya. Ang ginawa ni Haring Saul, listen, ang ginawa niya ganito pumunta siya roon sa isang mangkukulam sa Endor. During that time, may batas si Haring Saul. Ang batas doon, lahat ng mangkukulam dapat patayin. Okay? Itong mangkukulam sa Endor na ito, malamang nakapagtago ito, kumbaga sa barangay, sa isang lugar, pero alam din, pinahanap ni Haring Saul kung saan pwedeng makapagtanong doon sa mga taong kumakausap sa espiritu ng mga patay. Mangkukulam nga ito, abay natsumpungan nila doon sa Witch of Endor, at si Haring Saul nagpanggap upang mag-inquire tungkol doon. At itong makikita natin sa unang Samuel 28:7-8, na magkagayon sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na sumasangguni sa mga espiritu upang ako'y makapunta at makasangguni sa kanya. At sinabi sa kanya ng kanyang lingkod, may isang babae sa Endor na sumasangguni sa mga espiritu. Kaya nagbalat kayo si Saul, nagsuot ng ibang kasuotan at pumaroon siya at ang dalawang lalaking kasama niya. Sila'y dumating sa bahay ng kinagabihan
at kanyang sinabi, humula ka para sa akin sa pamagitan ng Espiritu. Ihawon mo sa akin ang sino mang babanggitin ko sa iyo. So listen carefully Sa lumang tipan, bawal to. At sana ito hindi nyo ginagawa. Hindi kayo nagpapahula, hindi kayo nakikipag-usap sa patay. Sa pamagitan ng spirit of the glass o kung ano-ano parang paraphernalia meron yung ginagawa ang mga tao. Okay? Listen carefully. Ang kausap nyo, masamang espiritu. Hindi talaga patay. At hindi lamang yan, nakakainsulto sa Diyos yun. Isipin mo ang kakausapin mo, patay na espiritu, imbis na kausapin mo yung buhay na Diyos. Naintindihan nyo ba? No? Imbis na makipag-usap ka sa totoo at buhay na Diyos, ang gusto mo kausapin, yung namayapa ng espiritu. Now, may eksena rito, kapag ito'y binasa nyo na inalaw ng Diyos na yung kaluluwa ni Samuel magpakita at magbigay ng hatol. Pero hindi to lisensya upang isulong yung tinatawag nating spiritism. Sa Biblia, mariin ay pinagbabawal yun sa lumang tipan. At ganoon din, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maging involved dyan. I-oppress kayo ng masamang espiritu. At sa buhay ko, naka-encounter na ako ng mga ganyan, no, ng mga taong nag-i-spirit of the glass na sinapian ng masamang espiritu. Kaya mahirap. Hindi naman spirit of the glass ginawa nila, spirit of the coin pala yung ginawa nila. Talagang lahat sila sinapian, yung involved doon. Tuloy po tayo. Principle, hindi kinalulugod ng Diyos ang maging mapagpanggap tayo sa ating buhay, kundi dapat tapat at tunay sa harap niya na nakakaalam ng lahat ng bagay at maging sa harap ng mga tao. Ang pagkukunwari ay hindi pagpapakita ng tunay na representasyon ng Kristyanismo sa tao. Okay? So hindi mo dapat magkunwari, dapat maging totoo ka, lalo-lalo na kung Kristiyano ka. Dapat maging tapat ka una sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nakakita ng lahat ng bagay, maging ng kaloob-looban mo, at maging tapat ka sa harap ng tao. Hindi plano ng Diyos sa iyo yan, na magbalat kayo o magkunwari. Tuloy po tayo. Kawikaan 12:22. Mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Kawikaan 19:1. Mas mabuti ang dukha na lumalakad sa kanyang katapatan kaysa isang taong masama ang pananalita at isang hangal. Hebreo 4:13. At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kanyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanyang mga mata at tayo'y magbibigay sulit sa kanya. So maliwanag po yan, no? Dito, nais ng Diyos na maging kaluguran tayo sa kanya at magiging kaluguran tayo sa kanya kung ginagawa natin ang ating bagay na may katapatan at honest din tayo kung sino tayo sa ating sarili. Okay? Dito, nagbalat kayo. Of course, yung asawa ni Jeroboam upang malaman lang kung anong mangyayari dun sa bata. Now, Mark 9:22-21. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata. Ito, isang napakagandang eksena ito, no? Tinanong ni Jesus ang anak ng bata, kailan pa nangyari sa kanya ang ganito? Sinabi ng ama mula pa sa pagkabata. Madalas siyang itapon sa apoy at tubig upang siya'y patayin nito. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami, mahabag ka sa amin. Ano nangyari dito? Yung bata rito, sinapian ng masamang espiritu. Matinding espiritu nakasapi rito. Yung bumaba ang ating Panginoong Jesucristo galing sa bundok, dun sa Transfiguration, lumapit itong lalaking ito. At sinabi niya, Panginoon, lumapit na ako sa iyong mga alagad. Hindi nila napalayas ang espiritu na ito. And then, in-interview ng ating Panginoon, itong amang ito. At tinanong niya, kailan pa nagsimula yan? Simula pa ng bata. No? Ito yung isang halimbawa rin kung paano yung masamang espiritu ginapos yung bata. Nagkakaroon dito ng epilepsy yung bata eh. At saka gusto siya talagang patayin ng espiritu, ng masamang espiritu. Yun naman ang goal ng masamang espiritu eh. Patayin. Isipin mo, pag yung bata nagkakaroon ng epilepsy at napoposes, no? Talagang gustong-gusto niyang humiga sa apoy. Abay, syempre, kapag humiga ka sa apoy, sunog ang balat mo ron. Diba? Masisira ang katawan mo ron. At makikita natin, kaawa naman yung ama rito. Pero may makikita ka ritong honesty, katotohanan na sinabi ng ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumasampalataya ka, ang lahat ay maaaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. Anong sinabi niya rito? Kaagad na sumigaw na may luha ang ama. Ang ama ng bata, sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ko sa kawalan ko ng pananampalataya. Honest ba yung tatay rito? Yes.
Kumbaga naghahalo sa kanya yung doubt at saka yung faith. And yet naging honest siya, Panginoon, yes, nananampalataya ako, kaya mong pagalingin, pero tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Nangyayari ba yan sa buhay natin? Yes. Okay? Ito honest to sa ating Panginoong Jesucristo eh. Kumbaga maaring yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo 60% lang or 50% lang. Tapos sa kabilang banda, titignan ko nga kung mapapagaling talaga to ni Jesus Christ. And then he is honest to the Lord Jesus Christ saying, Lord, tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya sa iyo. Let's move on. Nakita natin yung pagkakasakit ni Jeroboam, pagkakasakit ng anak ni Jeroboam, pagkukunwari ng asawa ni Jeroboam, pinarating ang mensahe ng pagtataas at pagbababa kay Jeroboam. Ito na yung mensahe, mabigat ito, pakinggan ninyo. Verse 14, humayo ka at sabihin mo kay Jeroboam, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sapagkat itinaas kita sa gitna ng bayan, ginawa kitang pinuno sa aking bayan, at inagaw ko ang kaharian mula sa sambahayan ni David, at ibinigay sa iyo. Gayunman, hindi ka naging gaya ng lingkod kong si David, na sumunod sa aking mga utos, at sumunod sa akin ng kanyang buong puso, na ginagawa lamang ang matuwid sa aking mga paningin. Ngunit ikaw ay gumawa ng kasamaan, higit kaysa lahat ng nauna sa iyo. Ikaw ay humayo at gumawa para sa sarili mo ng mga ibang Diyos at mga larawang hinulma upang galitin at ihagis mo ako sa iyong likuran. Kaya ako'y magdadala ng kasamaan sa sambahayan ni Jeroboam. Aking ititiwalag kay Jeroboam ang bawat lalaki, bilanggo at malaya sa Israel. Aking lubos na lilipunin ang sambahayan ni Jeroboam upang paano sinusunod ang isang tao ang dumi hanggang sa ito'y maubos. Sino mang kamag-anak ni Jeroboam na mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso. Ang sino mang mamamatay sa kaparangan ay kakainin ng mga ibon sa impapawid, sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya humanda ka, umuwi ka sa iyong bahay, pagpasok ng iyong mga paa sa lungsod, mamamatay ang bata. Tatangi siya sa buong Israel at ililibing siya sapagkat siya lamang mula kay Jeroboam ang darating sa libingan, sapagkat siya ay kinatagpuan sa sambahayan ni Jeroboam ng bagay na mabuti sa Diyos ng Israel. Pansinin niyo yung hatol bukod dito ang Panginoon ay magtitindig para sa kanyang sarili ng isang hari sa Israel na siyang wawasak sa sambahayan ni Jeroboam ngayon at mula ngayon. Ano yung mga hatol? Ang haba nung binasa ko. Tignan niyo yung mga hatol. Next slide. Okay? Ito yung mga hatol. Pagkatilawalag ng lahat ng lalaking anak sa lahi ni Jeroboam. Ibig sabihin, walang na magiging hari sa kanila. Lubos na lilipulin ang sambahayan ni Jeroboam. Yung lahi niya, yung angkan niya, papatayin lahat yun. Di sila magkakaroon ng dissenting living. Anong ibig sabihin yan? Yung mamamatay sa loob ng bayan, kakainin ng aso. Yung mamamatay sa labas ng bayan, kakainin ng ibon. Si Abias, yung batang may sakit, na siyang naging dahilan kung bakit pumunta yung asawa ni Jeroboam doon sa propeta, mamamatay, pero siya lamang magkakaroon tinatawag na national funeral or tatangisan. Siya lamang ang maililibing sapagkat nakitaan siya ng kabutihan ng Diyos sa kanya. Itong si Abias, no, may nakita ang Diyos sa batang ito or teenager na ito, no? Kaya lang nagkasakit. Siya lang magkakaroon ng state funeral, yung marangal na libing na tinatawag. Liban kay Abias, lahat sila na mga susunod rito kay Abias, hindi magkakaroon ng ganun. Kakainin sila ng aso pag namatay sila or kakainin sila ng ibon. Okay? Ang paghahari ay tatanggalin sa sambahayan ni Jeroboam. So tandaan nyo, si Jeroboam, wala siya sa angkan ni Judah. Binigyan lang siya ng pagkakataon magkaroon ng hari. Blessing nga ito sa kanya eh. Kaya lang, aalisin na ito muli sa kanya. Sa kanyang angkan at papalitan ng iba. Now, ang Diyos ay matuwid at di nagtatangi. Itinataas niyang karapat dapat itaas sa kanyang paningin at ibinababa niya at hinahatulan na nagkakasala laban sa kanya. Yan ang nakita natin kay Jeroboam. Nakita niyo naman kung ano yung sinabi, no? Kung paano itinaas kita, kinuha kita, pinalitan ko yung angkan ni David at ikaw ang nilagay ko. Pero hindi ka katulad ng aking kay David. Lagi nilang ikinukumpara kay David. Alam niyo bakit? Kasi iba ang katangian ni Haring David eh. Maging si Solomon, hindi siya umangat sa level ni David pagdating sa pagsunod sa Panginoon Diyos. Listen carefully. Si David nagkasala din. Si David nakagawa rin ng mga karumal-dumal na bagay, lalo-lalo na. Alam niyo ba isang nagawa ni David na karumal-dumal na bagay? Yung pumunta siya doon sa isang tawag rito, parang
bahay-sambahan sa Nod. No, parang bahay ito ng mga propeta. Okay? At dala-dala niya yung espada ni Goliath. At nung pumunta siya ron, hinahabol siya ni Haring Saul, sinabi niya, emisaryo siya ni Haring Saul, at pinapunta siya rito para lang makakain sila. Pero nung pumunta si Haring Saul doon, lahat ng saserdote doon, pinatay. Hindi naman nila alam Akala nila si David, emisaryo ni Haring Saul na pinapunta roon. Yung pala, sa isip ni Haring Saul, lahat ng saserdote na yon, kinupkup si David. Kaya pinapatay. Lahat yung mga yon. Bakit pinapatay? Dahil sa pagsisinungaling ni David. Kahindik-hindik yun. Pero in spite of that, as you study the life of David, David's heart is soft towards God. Yung intention niya talagang sumunod sa Diyos naroon. At yung gusto niyang malugod ang Diyos sa kanyang buhay, naroon. Hindi katulad dito, hindi katulad ni Haring Solomon. Tuloy po tayo. 1 Samuel 6-8, tignan nyo. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunto ng abo upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at mga iyon ay ipinatong niya ang sanlibutan. Listen, ang Diyos ang nagtataas. Promotions comes from God. Lucas 1:52, panalangin ni Maria. Ibinababa niya ang makapangyarihan sa kanyang mga trono at itinataas niya ang may mga abang kalagayan. 1 Peter 5:6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa takdang panahon. Romans 2:9-11, makikita natin dito, walang tinatangi ang Diyos sa kanyang paghatol. Paghihirap at kagipitan ang ibinibigay sa bawat kaluluwa ng tao na patuloy na gumagawa ng masama, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Romans 2:9-11, ngunit kalwalatian, kapurihan at kapayapaan ang ibinibigay sa lahat ng gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at saka sa mga Griego. Ito'y sapagkat hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. Unang Pedro 5:17, ang Ama ay humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa. Yamang tinawag ninyo siyang Ama, ang inyong pag-uugali ay dapat may pagkatakot sa panahon na kayo ay namumuhay bilang mga dayuhan. Listen carefully. Our God is a righteous God. At ang Diyos natin ay hindi nagtatangi. Maging pastor ka, maging hari ka, maging sino ka pa man, kayang-kaya kang ibagsak ng Diyos. No? Hindi ka untouchable, lalo-lalo na kapag nabubuhay ka sa kasalanan. Okay? Pero ang Diyos, nagtataas ng mga tao sang-ayon sa kanyang paningin na karapat-dapat niyang itaas. Yan ang prinsipyong makikita natin sa nangyari kay Jeroboam. Nakita natin yung pagkakasakit ng anak ni Jeroboam, pagkukunwari ng asawa ni Jeroboam, pinarating ang mensahe ng pagtataas at pagbababa kay Jeroboam, at ang huling-huling punto na nais kong makita ninyo, ang pamanang iniwan ni Jeroboam. Ano ang kanyang pamanang iniwan? Pagsuway sa Diyos. Basahin natin, matatapos na tayo sa passage nito, no? Parurusahan ng Panginoon ng Israel, sabi sa verse 14, gaya ng isang tambo na iwinawasiwa sa tubig. Kaya bubunutin ang Israel mula rito sa mabuting lupa na ibinigay niya sa kanya, mga magulang, at ikakalat sila sa kabila ng Euphrates, sapagkat kanilang ginawa ang kanilang mga asera at ginalit ang Panginoon. Verse 15, 200 years naganap itong bagay na ito. Okay? Pero sinabi na ng Diyos nung kapanahonan ni Jeroboam. Verse 16, at kanyang pababayaan ng Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang ipinagkasala na naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Pagkatapos ay tumindig ang asawa ni Jeroboam at umalis at dumating sa Tirsa. Pagdating niya sa pintuang bahay, ang bata ay namatay. Natupad yung sinabi ng Diyos. Inilibing at tinangisan siya ng buong Israel ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiyas na propeta. Ngayon, ang iba pang mga gawa ni Jeroboam, kung paano siya nakipagdigma at kung paano siya naghari, ay nakasulat ang mga iyon sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga araw na naghari si Jeroboam ay 22 taon. Siya ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at si Nadab na kanyang anak ay naghari na kapalit niya.
Okay? So ito ang makikita natin na nangyari sa kahuli-hulihan nung istorya ng buhay ni Jeroboam. Next slide. Si Jeroboam ay naghari noong 931 BC. Nasakop ng Assyrian Empire ang Israel, Northern Kingdom, with Samaria its capital, at dinilang biyag sila ng 222 BC. So there is 209 years na pagitan. Sa 209 years, 19 ng hari ng Israel, Northern Kingdom, wala isa mang naging makadiyos na hari, lahat ay masasama. At 14 sa kanila, lumakad sa kasalanan ni Jeroboam. Ito ang eksenang lagi nyo makikita, no? Kapag binasa nyo yung passage sa Kings, sa 2 Kings, makikita nyo yan. Katulad nito. 1 Kings 15, binasa natin 1 Kings 14 eh. 1 Kings 15, patay na si Jeroboam nito. At ng 3 taon ni Asa na hari ng Juda, nagsimulang maghari si Baasa, na anak ni Ahijah, sa buong Israel, sa Tirsa, at naghari ng 24 na taon. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, lumakad sa landas ni Jeroboam at sa kanyang kasalanan, at na dahil dito'y nagkasala ang Israel. 1 Kings 16, nang makita ni Simri na ang lungsod ay nasakop, siya ay pumunta sa kastilyo ng bahay na hari. Sinunog ng apoy ang bahay na kinaroroonan ng hari at siya'y namatay. Dahil sa kanyang mga kasalanan na kanyang ginawa, sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, sa paglakad sa landas ni Jeroboam at sa kanyang kasalanan na kanyang ginawa, naging sanhi ng pagkakasala ni Israel. Nababanggit yung pangalan ni Jeroboam, no? Yung landas ni Jeroboam. Sino pa yung mga haring sumunod na lumakad sa landas ni Jeroboam? Andiyan si Haring Omri, Haring Ahab, Haring Jehoram, Haring Jehu, Haring Jehoahaz, Haring Asamaya, Amasiya, Haring Pekahiya. Lahat ito, yung mga text niyan, makikita nyo na itong mga haring ito lumakad sa landas ni Jeroboam. Ikalawang hari, 17:22. Ikalawang hari na tayo. Kanina, 1 Kings ang binabasa natin. Dito sa ikalawang hari, ito yung pinale, no? Na makikita nyo naging dahilan ng kanilang pagkaalipin. Ang bayang Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan na ginawa ni Jeroboam. Hindi nila hiniwalayan ang mga iyon. Hanggang sa alisin ng Panginoon ang Israel sa kanyang paningin, gaya ng kanyang sinabi sa pamagitan ng lahat niyang lingkod na mga propeta. Kaya't ang Israel ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito. Ito yung sinulat ng author. So during that time, 722 BC, nadakip ng Assyrian Empire ang Northern Kingdom at dinalang bihag silang lahat. Ito yung principle na nais kong makita nyo. Kung mag-iiwan rin tayo ng pamana sa ating mga mahal sa buhay, mag-iwan tayo ng pamana ng pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang utos at hindi pagsuway. Tignan natin yung dalawang text, no? Actually, nagsimula tayo sa Exodus dati, no? Exodus 25-6, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katapalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napopuot sa akin. Pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking utos. Pansinin nyo, no? Yung blessing sa mga tao na sumusunod sa moral law, lalo-lalo na yung may kinalaman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan. Doon sa mga hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan at may pamamana nila ang paniniwalang ito sa kanilang mga lahi, sabi rito, pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ikalawang 1:3-6, tignan nyo. Sumainyo ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Jesucristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Sulat ito ni Juan, ha? Labis akong nagagalak na makita ko ang iyong mga anak na lumalakad sa katotohanan ayon sa tinanggap nating utos mula sa Ama. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, ginang, kausap niya yung nanay, hindi sa waring sumusulat ako sa iyo ng isang bagong utos, kundi iyong tinanggap na nating buhat pa sa simula. Ito ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ganito ang pag-ibig, lumakad tayo ayon sa kanyang mga kautosan. Ito ang utos na iyong narinig buhat pa sa pasimula,
na siyang dapat ninyong lakaran. Sino ang kausap ni Juan dito? Yung ginang. Ano ang kalagayan ng anak ng ginang? Labis akong nagagalak nang makita ko ang iyong mga anak na lumalakad sa katotohanan ayon sa tinanggap nating utos mula sa Ama. So dito makikita mo, no, yung ina na ipasa niya yung kanyang paniniwala at pag-ibig sa Diyos na nakikita rin ng kanyang mga anak. In return, yung mga anak niya, lumalakad din sila na may pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Mga kaibigan, ito po ang aral nais po natin makita sa istorya sa buhay ni Jeroboam. Recap ng ating outline. Nakita natin sa part 1 pa lang yung pagpili ng Diyos kay Jeroboam, yung pangako ng Diyos kay Jeroboam, yung pagkakataong ibinigay ng Diyos kay Jeroboam, yung pagkakasala laban sa Diyos ni Jeroboam, yung pagpapaalala ng Diyos kay Jeroboam, yung paghatol ng Diyos kay Jeroboam at ang huling-huli, yung pamanang iniwan ni Jeroboam. At ang pamana na yan, pagsuway sa Diyos. Huwag natin kopyahin to. Ang kopyahin natin, si Haring David. Kahit may mga pagkukulang, pero handang sumunod, kahit anong mangyari sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Manalangin na po tayo. Salamat Panginoong Diyos sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pribileyo na makapagturo ng hamon mula sa buhay ng isang lalaki na nakapagbigay ng masamang impluensya sa Israel. Panginoon Diyos, kami may sakop din ng impluensya sa aming buhay. May sakop rin kami ng mga tao na maaring sumusunod sa amin, nakatingin sa amin, at gumagaya sa amin. Nawa makita nila, Lord, yung pagiging maka-Diyos, pag-ibig sa iyo, at handang sumunod sa iyong utos. Salamat sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Tulungan mo kami magpamana sa mga susunod sa amin ng isang pamana ng pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo, maging sa mga nagagawa naming mga bagay na hindi kaluguran sa iyong harapan. Salamat po sa umagang ito, sa hamon ng iyong salita, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po. Tawagin natin ang usher natin, Kuya Rene. Baka pwedeng ikaw munang mag-usher. Okay? Eric, ikaw na muna mag-pray. Okay, total nandiyan ka na, ikaw na mag-pray. Ayun. Pag-pray mo yung offering natin. Sige po, tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga, sa inyong kaloob na biyaya sa amin upang makadalo ngayong umaga. Nagpapasalamat din po kami sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin sa buong linggo. Amin pong panalangin ang inyong patuloy na patnubay at patuloy na pag-provide sa amin. At dalangin din po namin ang aming pagbibigayan ngayong umaga. Kayo pong patuloy na magkaloob ng willingness and enlightenment sa lahat. Dalangin po namin ang inyong pagpapala sa lahat ng aming mga gagawin pa at ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Maraming salamat at narito kayo ngayong umaga. And let's close in prayer. May I request Brother Paul. Paul, baka pwedeng i-close mo yung prayer, brother. Ikaw na mag-closing prayer.